Natukoy na po ng World Health Organization ang virus na pumapatay sa mga bata sa Cambodia. Yan po ang Enterovirus 71, isang uri ng virus na nagdudulot ng polio, encephalitis at iba pang neurological diseases. Nagdudulot din ito ng diarrhea, rashes, and at hand, foot, and mouth disease. Nagkaroon na noon ng epidemya nito sa China, Japan, Hong Kong, Vietnam, Singapore at ngayon naman sa Cambodia. Mga bata, edad 7 pababa ang karaniwang dinadapuan nito. Naipapasa po ang Enterovirus 71 sa pamamagitan ng laway at dumi ng taong apektado nito. Nakakahawa rin ang tubig mula sa blisters o butlig sa kanyang katawan. Nagsisimula po ang sakit sa simpleng lagnat at sore throat. Maaaring magka-diarrhea ang bata, tsaka magkakaroon ng blisters o butlig sa kamay, paa at bibig. Kapag hindi naagapan ng sakit, maaaring umabot sa utak ang virus at magdulot ng pamamaga nito. Ayon sa DOH, walang dapat ikabahala dahil hindi pa nakakapasok sa bansa ang sakit na ito. Puspusan daw ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin sa mga paliparan ng mga thermal scanner na ikinabit noon pang 2009 nang kumalat naman ng AH1N1 o swine flu sa Asia. Samantala, eto naman po, balita rin, naalala niyo ho ba yung ibinalita namin sa inyong ginang na mistulang nagsagawa ng cesarean operation sa kanyang sarili? Kahapon po ay hinukay ng mga otoridad ang kanyang sanggol na iniluwal. Buong-buo at naka-fetal position pa ang full-term baby girl. Sa video nakuha ho ng Manila Police District, nakabalot pa sa plastic, balot ng lupa at umaalingasaw na ito. Sa investigasyon ng pulisya nitong July 5 lang, ibinaon ng dalawang mga ngalakal ng basura ang sanggol sa utos umano ng kaanak ng suspect. Lumabas din sa investigasyon na hiniwa ng nanay ang sariling tiyan nito noong July 4 para kunin ang sanggol. Tinahirin niya ang sariling tiyan gamit ang ordinaryong sinulid. Sa ngayon, ligtas na ho ang ina ng sanggol na napag-alaman ng pulisya na isang midwife. Hininga na ng pahayag ng pulisya ang ina ng sanggol at ang kaanak nito pero tumanggi raw silang magsalita. Intentional abortion o kasong paglabag sa violation of Article 256 ng Revised Penal Code o intentional abortion law ang kakaharapin naman ng suspect. Ayon sa pulisya, may parusa itong pagkakakulong ng habang buhay. Sumailalim na sa unang araw ng psychiatric test ang suspect para matukoy kung may problema siya sa pag-iisip. Is that even physically possible? Kasi di ba ang cesarean ginagawa sa ilalim, so siya dito sa taas na ginawa. Tapos paano niya matitiis yung sakit nun, di ba? Tinahi pa raw. Kasi tinahipan niya sarili niya. O baka may kakonsyaba siya. Kaya Is it even possible? yun yung iniisip ng pulis eh. Parang kaya mo ba yan mag-isa ka? Oo. Sakit nun. She needs help. Anyway, sa Pagbilao, Quezon naman, nagpapagaling na sa ospital ang ilang pasahero na sugatan matapos maaksidente ang kanilang sinasakyang bus. Karamihan sa kanila nagtamo ng galos, pilay at nakaramdam ng pananakit ng katawan. Kwento na ilang pasahero, alas 3 daw ng madaling araw kahapon nang mapansin nilang mabilis ang takbo ng naturang bus na pag-aari ng Philtrangco. Tila nawalan daw ng kontrol ang bus, sumadsad sa gilid na bahagi ng kalsada, tumama sa bato at saka tumagilid. Depensa ng driver na si Sandy Briones na walan daw ng preno ang bus pero hinala ng kanyang karelyebong driver na si Michael Yanes o ang hindi raw naging handa si Briones sa palusong na bahagi ng kalsada. Reklamo pa ng ilang pasahero na tagalan daw bago sila na-rescue, bagay na iniimbestigahan ng pulisya. Dahil sa insidente, paigtingin daw ang pagpapatrol sa lugar at magpapadagdag ng warning signs at flagmen para maabisuhan ang mga motorista lalo na't one-way sa ngayon ang kalye dahil inaayos pa ito. Patuloy na sinisikap ng GMA News sa makuna ng pahayag ang pamunuan ng Philtrangco. Samantala, isang amateur video ang pinakita ng mag-asawang likop sa GMA News kung saan makikita raw ang pagsugod ng mag-inang Amalia Fuentes at Jeric Stevens sa bahay na pinauupahan ng aktres. Tumangging magpa-interview sa camera si Ginang Rosemary Likop pero sabi niya, patunay daw ito na hindi sila ang nagsimula ng away. Dito makikitang dinambahan daw ni Jeric ang tenant na si Peter Likop sa kabinugbog. Kaya di raw totoo ang alegasyong tinutukan ni Peter ng baril si Jeric. Dinuro-duro din daw ng mag-ina ang mga tenant sa video at nagmura pa bago matapos ang komprontasyon. Bagamat makikita sa video na nagkagulo, hindi naman malinaw kung sino ang nagsimula nito. Gitang kampo ni Amalia kung buo raw ang video, mapapatunayan daw na sila talaga ang nasaktan. Dagdag pa ng aktres, tinutukan pa raw siya ng baril ng kapatid ni Ginang Likop na nakilalang si Cecinando T. Jr.
habang naglilipat ang gamit ng mga likop mula sa bahay na pinauupahan ni Amalia. Pero mariin itong tinanggi ni T nang makaharap ng aktres sa opisina ni Assistant Prosecutor Nilo Peñaflor kahapon. Inirekomenda ng piskal ang pagsampa ng kasong grave threat at theft laban kay T dahil sa panunutok ng baril at pagtangay umano sa ilang aircon unit na pagamay-ari ng aktres. Merong CCTV ako nakita mismo dun sa bahay. Hindi ko lang alam kung gumagana yun. Dahil I'm sure kung gumagana yun, baka nasa pulis na yun, nagamit na nila. Sayang, yung mga ganun, meron CCTV pero hindi nagagamit. At saka as usual, yung ganitong video, ito yung pag kunwari may sumabog na, tsaka pa lang syempre makakapaglabas. So yung nag-uumpisa talaga, mahirap talaga ma-deter. At samantala, inirereklamo naman ng isang 64 na taong gulang na guro ang 21 taong gulang na lalaki na pang-hold up at pang-mumulestya. Kwento ng guro habang abala raw siya sa pag-aayos ng kanyang gamit at leksyon nang biglang pumasok ang isang Christian Durolfo. Hindi raw niya pinag-isipan na masama ang suspect, lalo't anak daw ito ng kanilang janitress. Pero pagtalikod daw niya ay bigla na lamang daw siya hinawakan ito sa leeg at tinutukan ng kutsilyo. Matapos ito ay kinaladkad siya papasok ng CR. Kinandado raw ng suspect ang pinto at pinagubad daw siya ng blouse habang nakatutok sa kanyang isang patalim. Mas natakot daw siya na maghubad na ito ng t-shirt. Kaya sinubukan daw niyang kausapin ng suspect na sinabing kailangan daw nito ng pera. Kapansin-pansin din daw na amoy alak at mapula ang mata ng suspect. Agad daw umalis ang suspect na makuha ang kanya mga alahas. Humingi daw ang biktima ng tulong sa kanya mga kasamang guro pero nakatakas na raw ang suspect. Kasama ang grupong Alliance of Concerned Teachers, naghain ng reklamo sa pulisya ang biktima. Nakatakda namang sumailalim sa debriefing ang guro dahil sa trauma. Kawawa naman, teacher. Napaka-desperado Ano ba naman. nangyari? Batang-bata Droga, pa yung yun. alak. 21, oo. Tsaka sa mga kabataan talagang dumadami na sila yung offender talaga because of drugs and alcohol. At balita naman mula sa Tabuelan, Cebu, isang 13 taong gulang na babaeng natagpuang patay sa loob ng isang balon. Kwento ng ina ng bata, kinabahan na raw siya nang hindi umuwi sa kanilang bahay ang anak na si Jelina Lahoy-Lahoy. Matapos pumasok sa eskwela noong Huwebes, kinabukasan daw ay nakita na lamang ang bangkay ni Jelina sa balon kung saan nakagapos ito at tila sinaka gamit ang t-shirt na pinulupot sa leeg. Sa pag-iimbestiga ng pulisya, may nakitang naiwang tsinelas at lubid sa lugar na pagmamayari umano ng mismong tiyuhin ng biktima na si Elmar Montecalvo. Sa kabila nito, itinanggi ng suspect na may kinalaman siya sa pagkamatay ng pamangkin. Sasampahan siya ng reklamong attempted rape with homicide. Ay, parang nakakalungkot mga balita. Bad news Oo. Ito naman po sa ibang balita, patuloy na huna bumubuti naman ang lagay ng comedy king na si Dolphy. Base po sa inilabas na medical bulletin, muling silalina ng dugo at sumailalim sa dialysis si Dolphy. Hinihintay pa ng kanyang mga doktor na tuluyang gumaling ang pneumonia ng hari ng komedya. Pinapalakas din ang kanyang immune system para maialis na sa intensive care unit o ICU. Sa ngayon po ay limitado lamang ang pagtanggap ng mga bisita kay Dolphy. Sana magtuloy-tuloy yung good news naman sa kanyang health. Samantala, pasadahan natin ang mga aksyong balita sa umaga ito sa ating Ronda Reports. Nasunog ang isang bahagi ng Concepcion Market sa Marikina City kagabi. Mabuti na lamang at walang naitalang nasaktan o nasawi sa nangyaring sunog. Ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay. Ivan, nilamon ng apoy ang Concepcion Market dito sa panulukan ng Bayan-Bayanan Avenue at El Santos Avenue, Marikina City kagabi. Nagsimula ang apoy mag-alas 11 ng gabi na umabot sa Task Force Alpha. Ayon sa janitor at guardia ng palengke, nagsimula ang apoy nang may nag-spark sa isa sa mga stall na may tindang dry goods. Inabot daw ang kalapit na tindahan na may tindang alcohol na siyang dahilan ng mabilis sa pagkalat ng apoy. Sa lakas ng apoy, kinailangan gumamit ng mga bombero ng foam o chemical na inahalo sa tubig upang mas mapabilis ang pag-apula ng apoy. Tuloy ang naapula ang apoy pasado alas 11 o alas 12 ng hating gabi. Walang napaulat na nasaktan sa sunog na tumupok sa humigit kumulang 5 milyong pisong halaga ng ari-arian. Ivan? Maraming salamat, Jay Sabale. Samantala, ipinagharap na ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide and damage to property sa Mandaluyong Prosecutor's Office ang driver ng bus at SUV na nasangkot sa aksidente sa EDSA Shaw Underpass itong linggo. Pero giit ang driver ng bus, wala raw siyang kasalanan at nadamay lang daw siya sa aksidente. Natwiran niya sa northbound lane ang banggaan ng SUV at AUV. Lumipad lang daw ang AUV at napadpad sa southbound lane
kaya tumama sa kanyang bus dahil hindi na niya kinaya pang iwasan ito. Kwento naman ng driver ng SUV, pilit humaharang ang AUV kada palit ito ng lane hanggang sa mangyari na nga ang aksidente. Ayon sa Mandaluyong Traffic, binigyan ng piskalya ng pagkakataong makapag-usap ang mga partido ng biktima at mga inireklamo